Magandang araw po sa aking mga minamahal na kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa ating mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my vlog. Narito na naman po tayong muli para sumagot sa ating mga katanungan. Pero bago yan, pwede po ba akong mag-request? Sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede po ba pakiclick muna ang ating subscribe button? Makikita po yan natin sa baba. Yung may icon or hugis bell sa baba. Okay. Para sa mga nanonood ng vlog natin ngayon, ang tatalakayan natin ngayon ay ang tungkol sa social media. Yes, sa social media. Nakaka-epekto nga ba ang mga social media sa relationship or sa isang relasyon? Halos ang buong oras natin umiikot sa social media. Karamihan sa bawat kilos natin, social media. Puro cellphone, Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, Twitter. Marami tayong mga kakilala na halos dinadaan sa social media, pati pagkain, lugar, lahat ng bagay na nasa social media. Pati nga mga bagay na hindi na dapat ipakita sa tao, nasa social media. Umiikot ang buhay ng lahat sa social media. Pero ano nga ba ang may dudulot ng social media sa buhay natin, lalo na sa isang relasyon? Pag-usapan natin ngayon. Ito ang aking opinion. Alam niyo mga kababayan, hindi lingid sa atin na ang umiikot sa atin sa ngayon ay ang social media. Isa to sa pinakamabilis na instrumento ng tao para mapabilis ang ating kaalaman. So, hindi tayo tutol sa bagay na yan kasi napakarami talagang kaalaman ang makikita mo sa social media. Ngayon, ang tanong ito ba ay nakakapagdulot ng maganda sa atin or lalong nakakapagpagulo? So, ang tanong natin na ating pag-uusapan, ang social media ba ay hindi maganda sa isang relasyon or makakabuti nga ba ito o makakapagpagulo? So, opinion ko po ganito. Sa isang relasyon kasi, hindi lang relasyon, even relationship, no, na ikaw ay mayroong asawa, mayroong boyfriend, girlfriend. Ang pag sinabi kasing relation, no, ito yung relation mo sa pamilya. For example, mga anak. Mga anak natin ngayon, puro bata pa. Diba? Mas magagaling pa sa atin. No, pag pinag-usapan is social media. Ang gagaling pa ng mga yan. Diba? Minsan makikita mo, hindi pa mga tulog. Kasi cellphone, ito, nakikita mo, talagang magdamag. Minsan mapapagalitan mo pa. So doon, makikita mo na yung pagiging relationship nyo bilang magulang at anak, hindi na nagiging maganda. Kasi pag sinaway mo sila, ando sila sa kasagsagan ng napakaganda o ano yung ginagawa nila, laro man yan, o sinasabi natin ML, isa pa yung ML, pag-usapan natin yan. Yung anong mga laro, pag sinaway mo sila, yung anak mo na isang mabait, yung anak mo na isang magalang, hindi pala sagot, lahat pala sunod. Yung time na yan, kapag iyan ang sinaway mo, inutusan mo, magugulat ka kasi may sagot na siya. Andiyan na yung padabog, pagalit. Sino yung mga magulang na nakaranas niya? Diba? Hindi lang siguro, lahat naman tayo siguro, diba? Ibig sabihin natin, napakadisiplinado ng mga anak ko. Pero pagdating sa social media, halos hindi mo pigilan. Kung pwede nga lang sirain ang cellphone. Kaso nga lang, kailangan sa eskwelahan, kailangan sa ano. So, pititiis ka. Kahit sabihin mo, hanggang ganitong oras na lang, hindi mo mapapansin kasi tulog ka na sila tuloy-tuloy. Diba? So, may naidulot bang kagandahan ang social media sa isang relasyon ng isang magulang sa isang anak? Sa tingin ko, parang unti-unting nababawas
yung respeto, paggalang sa isa't isa. Kasi oras na kakain ka ng alala, halos di ba bitaw-bitawan yan. Yung dating sabay-sabay kayo kumain bilang respeto na minana mo pa sa ating mga ninuno, hindi na natutupad o hindi na nangyayari. Kasi nga, sige, mauna na kayo. May ginagawa pa ako, ganito. Dahil sa social media na nangyayari. Totoo yan. Siguro may mga nakakaranas dyan. Ako kasi, pangarap ko sa isang pamilya is yung sabay-sabay talaga na ikaw na lang pamilya, nandiyan ka sa gitna, tapos sila kumpleto na makikita mo. Isa yan sabi ng mga ninuno natin, mga minana natin sa ating mga magulang, na makikita ang kaayusan ng isang pamilya pag sabay-sabay kumain. Pero minsan hindi na natutupad yan dahil sa social media. So, yan yung relasyon ng anak sa magulang. Relasyon naman ng asawa sa mag-asawa. Diba? Minsan, nawawalan na tayo ng pag-aaruga sa isa't isa. Sige, tingnan natin, di ba? Aminin na natin na minsan, ibig niya ako, di ba? Na minsan, gusto mong makausap yung asawa mo o gusto kang kausapin. Kaso lang ikaw, hawak mo si cellphone, so, iba na ang isip niya, na baka meron ka ng kachat o kausap or ano, di ba? Kasi nabawas na yung yung oras niyo sa isa't isa. So, andyan yung pag-aaway na puro ka na lang cellphone. Andito ka sa bahay, puro ka cellphone, wala ka nang ginawa kundi mag-cellphone. Di ba? So, ang relasyon ng isang mag-asawa, kung tinitila, meron talaga nag-iiwalay dyan. Sa bagay na yan, meron mag-aaway, marami nasisirang cellphone, babato, talaga nagkakasakitan. So, yan yung dulot ng isang social media. Di ba? Kasi, at ikaw, parang na-addict ka na, maghahawa ka na. Hindi tulad ng panahon, na pagdating ng walang cellphone ng panahon, pagdating ng alas 6, alam mo na kung anong gagawin. Sabay-sabay na kayo kumain, nakapagluto na, nakapagkain. Alas 10 na ng gabi, hindi ka pa kayo nakakain, wala pang, di po ba? Isa yan sa, ng social media. So, ano pa? Yung mga sa relationship na LDR, long distance relationship, yung tinatawagin, LDR. Pag ikaw hindi ka naka-PM sa kanya ng siguro may ka na ako, gulo na, away na, hanggang sa hiwalayan na, yan ang nangyayari. Hanggang sa hahanap ng isa sa isa ng iba kasi ganito di ba? Yan yung dulot ng social media. So, yan yung mga opinion ko. Ano na may suggestion ko? Ito yung mga suggestion ko. Dapat ang gobyerno natin magigpit sa bagay niya. Totoo po yan. Kasi napakaluwag po no? Hindi naman natin kasi kailangan yan. Pero unang-una, ang social media ang maapektuhan yung mga anak natin. Una, fiskal, mata, pag-iisip, lalabo yan, mag-iisip ka kung ano-ano. Minsan, nanaginip pa yan, sasabihin niyo kung ano yung nilalaro dyan. So, ano ba yung pinaka-point natin na pwede nating kontrolin ang paggamit ng social media? Meron ba tayong magawa o konting bawasan ang pagiging addiction sa social media? So, meron ba tayong mga hakbang na dapat magawa? So, for me, suggestion ko yan. Ang pinakamagandang gawin yan, unang-una, magkaroon ng limit sa oras sa paggamit ng cellphone. Especially sa mga bata. Kailangan may limit. Isang oras ka lang o 2 oras ka lang gagamit sa isang araw ng cellphone. Or magkaroon ng restriction sa mga pinapanood nila. Kasi minsan hindi natin alam.
Akala natin kung ano lang ginagawa nila. Pero, kung ano lang na napapanood nila. Di ba? Yung mga phone na yan, mga bata-bata pa, di ba? Nakapag-isip sila ng hindi maganda. Ano ba yan? Ganito pala. Di ba? So, kaya nagkakaroon ng cyberbullying. Di ba? Isa pa yan. Di ba? Kasi, dahil sa social media pa rin. Scamming. So, napakaraming sa social media na akala natin totoo. Pero nga yan, akala mo, ikaw na yung nandun sa galing nila. Talagang high-tech na tayo. So, ano ang dapat, yun ang gobyerno dyan? Yun nga, unang-una. Tayo mga magulang mismo, limitahan yung paggamit ng cellphone. Pangalawa, ituro ang tamang asal. No? Kasi, pag malalaki na yan, hindi mo na matuturuan yan, hindi mo na sasabihan yan. Sasagot na yan. At ang malupit pa rito, mas matalino pa yung sagot nila sa'yo kisa sa opinion. Kasi nga, doon na sila nakatutok eh. Di ba? Sasagutin ka lang na panahon nyo kasi wala kayong cellphone eh. Panahon namin to ngayon. So, nagkakaroon ng tuloy ng hindi pagkakaunawaan. No? Especially sa isang pamilya. Kaya dapat dyan, mag-usap-usap ang buong pamilya. Dapat ito ang gawin natin. Dapat lang tayo. Hanggang dito lang. So, ikaw ng mga nakakatanda, huwag ka na magpakita sa mga nakabata. Ganito lang. Kasi, ang dami talaga naapektuhan na paano. So, hindi maganda sa isang relasyon ang social media. Yung pati yung private life nyo, ihahayag nyo doon sa social media. So, dapat, hindi. Dapat, private life, especially sa pamilya mo, ay dapat nakaano lang yan. No? Even sa pagkatao mo, di ba? Hindi, kasi kahit pag-aaway ng mag-asawa, nandyan na yan, di ba? So, nakakaya. At isa pa, hindi talaga nakakatulong. Isang uri yan na ang patunay na ang social media ay nakaka-apekto at nakakasira sa isang relationship. So, hanggang dito na lang po muna. Hanggang sa muli, Robert Agad. Tandaan, pag may tanong, sagot agad.